patindi po ang ating mga hamon. Pati po syempre hindi maiiwasan, isa po kayo sa unang sektor na tinamaan po ng krisis po sa langis natin. Ano? So kwentuhan niyo po kami, ano naman po ang lagay natin dyan sa Kaap? Yes, no, tama yun, no. Yung pagtaas talaga ng presyo ng langis ay may direktong epekto sa kaubuang operational cost ng aviation sector kung saan yung fuel talaga kasi yung isa sa malaking bahagi ng kanilang mga gastos. Ngayon po talaga, nararamdaman natin yan, no. Some of the airlines po talaga ay kung nakita niyo naman po ay nagkaroon sila ng mga announcement kung saan nagbawas sila ng mga flights kahit paano para po makatipid. Kami naman po sa Kaap, simula po sa April 1, ay epektibo na po ang ating reduced aeronautical fees at passenger service charges. For aeronautical fees po, kasama po dyan ang landing at take-off charges na binabayaran po ng ating mga airlines. Halos 50% po o hanggang 5,000 pesos ang binawas po natin. Sa passenger service charges naman po, para sa international airport na may international flight, from 900 pesos, naging 700 pesos na lang po ang babayaran ng ating mga kababayan. For international airports naman po na may domestic flight, from 300, naging 150 to 200 pesos na lang po. Para sa principal class 1 na airport, from 300 pesos po, naging 150 to 200 pesos po ang passenger service charge. For principal class 2 naman po, 200 pesos, naging 100 pesos na lang po. At sa community airports naman po natin, ay 100 pesos na lang po ang babayaran ng ating mga kababayan. Naku, di magandang balita din po yan, ano? Dahil lalo na yung mga kaibigan po natin na itatago natin sa pangalang Nelson Lupa na nagpaplano po ng kanilang mga long-haul flights. Bibili ng ticket eh. Oo. Ito po ba, nabanggit niyo rin po, no, ma'am, na ang magbababa po kayo ng aeronautical fee. Hanggang kailan po ba ito? Nakikita po ba natin ito na isang permanente na o provisional lang po siya? Actually, this is just temporary po, no? Pero i-assess pa rin po natin kasi as of now, hindi naman din po natin alam kung hanggang kailan yung mangyayari o yung hanggang kailan yung magiging tension doon sa Middle East. So, magbabago din naman po yung magiging response natin. Depende po din sa mga nangyayari din po sa ating kapaligiran po.